tahimik, maliit at tila inosente. Ganyan madalas ilarawan ang isang kuting. Ngunit sa paningin ng mga ninuno natin, ang kuting ay higit pa sa isang munting hayop. Sa likod ng bawat pagdating nito ay mga posibilidad. Darating na swerte, babala sa hinaharap, o mensahe mula sa kalikasan. Sa bawat rehiyon ng Pilipinas, may kanya-kanyang bersyon ng pamahiin tungkol sa kuting sa loob ng bahay. Kaya ngayong nabalot ng hiwaga ang pagdating ng maliliit na kuting sa iyong tahanan, ito na marahil ang panahon para balikan ang mga paniniwalang matagal nang gumagabay sa ating mga ninuno. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa videong ito, dadako naman tayo sa mga paniniwala at pamahiin tungkol sa ating mga munting pusa, ang mga kuting. Narito ang mga mas malalalim na pamahiin at paniniwala sa Pilipinas tungkol sa mga kuting. Una, kapag ang kuting ay isinilang malapit sa pintuan, mayroong darating na bisita o bagong yugto ng buhay. Sa mga taga Cebu, sinasabing kung ang inang pusa ay nanganak malapit sa pintuan o sa mismong entrada ng bahay, ito ay senyales ng bagong panimula. Maaring literal na bisita ang darating, o kaya'y magandang balita na magpapabago ng takbo ng buhay mo. Kaya payo ng mga matatanda, panatilihing bukas ang loob at isip sa mga oportunidad at iwasang tanggihan ang anumang imbita na dumarating matapos ang ganitong pangyayari. Pangalawa ay kapag may kuting sa ilalim ng kama, may gustong protektahan na kaluluwa o hindi nakikitang enerhiya. Ayon sa mga albularyo sa Bicol, ang kuting na palaging tumatabi sa ilalim ng kama ay hindi lang naghahanap ng init kundi nagsisilbi ring tagapagbantay. Ito ay paniniwalang nag-uugat sa ideya na ang mga hayop, lalo na ang pusa, ay may kakayahang makaramdam ng mga espiritual na nilalang. Kaya, magdasal tuwing gabi at lagyan ng asin sa ilalim ng kama bilang simbolo ng proteksyon, lalo na kung madalas mapapansin ang kuting sa lugar na iyon. Pangatlo ay ang kuting na sumusunod sa iisang tao sa bahay. Ito ay may gustong isabuhay o ipaalalang bertud. May pamahiin sa Quezon Province na nagsasabing kung ang kuting ay paulit-ulit na sumusunod sa isang miyembro ng pamilya at tila ayaw iwan, may tinutumbok ito na aspetong dapat palaguin. Maaring pagmamahal, responsibilidad o pagkalinga. Pinaniniwalaan ng hayop ay ginagabayan ng espiritual na kamay upang maghatid ng aral. Kaya maglaan ng oras sa pagninilay. Baka may aspeto ng iyong buhay na dapat mong bigyang pansin o isaayos. Pang-apat ay kapag biglang nawala ang kuting. Ito ay may iniiwasang sakuna. May kasabihan sa ilang bahagi ng Ilocos na ang hayop ay umaalis kapag may paparating na panganib. Kung ang kuting na dati aktibo sa iyong bahay ay biglang nawala o lumisan ng walang paliwanag, maaaring ito ay isang paalala na mag-ingat sa mga darating na linggo, lalo na sa paglalakbay, pakikisalamuha o pagpapasya. Panglima ay kapag may kuting na umiiyak sa gabi nang walang dahilan. Ito ay marahil may kaluluwa na pumanaw ang gumagala. Sa ilang bahagi ng Visayas, lalo na sa Iloilo at Negros, may paniniwalang ang malakas na pag-iyak ng kuting sa gabi ay maaaring konektado sa espiritu ng pumanaw na gustong magparamdam, lalo na kung ito'y nauulit sa parehong oras.
Sinasabi ng matatanda na baka may kaluluwang nangangailangan ng panalangin. Kaya magdasal ng Ama Namin o dasal para sa mga kaluluwa upang bigyan ng kapayapaan ang hindi nakikitang puwersa. Pang-anim ay ang kuting na palaging nakatambay sa kusina. Sa maraming kulturang Pilipino, ang kusina ay tinuturing na puso ng tahanan. Dito nagmumula ang pagkain, init at sustansya ng pamilya. Kaya kapag ang isang kuting ay palaging naroroon, pinaniniwalaang ito ay nag-aanyaya ng kasaganaan. Kapag may hayop na komportableng nananatili sa iyong kusina, ligtas at masagana raw ang enerhiya ng tahanan. Kung kuting ito, lalo pang positibo dahil inaabot daw nito ang swerte mula sa panibagong simula. At kung madalas itong nasa kusina, maaari itong nangangahulugang may bigat sa espasyo na nililinis niya sa kanyang presensya. At posible ring may panakanakang pagdaloy ng inggit, galit o sama ng loob sa tahanan na nasa kusina mismo nagpaparamdam. Kaya panatilihing malinis palagi ang inyong kusina. Narito rin ang mga karagdagang paniniwala na dapat tandaan. Kapag mayroon kang kuting na puti ang kulay, ibig sabihin ay malinis ang enerhiya sa bahay. Ang puting kuting ay daluyan ng kapayapaan. Kapag may kuting na laging nasa altar o orasyon, ibig sabihin ay may malakas na espiritual na enerhiya ang tahanan. Kapag mayroon kang kuting na pumanaw sa bahay, kailangang maghahain ng kandila at dasal upang hindi makulong ang kaluluwa. Kapag ang kuting na ayaw kumain ng ilang araw, ito ay posibleng nagdadala ng bigat ng enerhiya sa paligid. Kaya oras na para maglinis at manalangin sa bahay. Narito naman ang mga praktikal na gawain para mahikayat ang swerte kapag may kuting sa bahay. Una ay maghandog ng tubig at pagkain sa kuting bawat umaga. Ayon sa pamahiin, ang pagbibigay sa hayop tuwing umaga ay parang pag-aanyaya rin ng kasaganaan sa iyong buhay. Pangalawa ay maglagay ng asin sa 4 na sulok ng bahay. Ito'y simbolikong proteksyon hindi lang para sa kuting, kundi para sa kabuang tahanan, upang mapanatili ang magaan na enerhiya. Pangatlo, huwag mo silang itaboy kapag sila ay umiiyak. Kapag pinapansin mo sila, ayon sa paniniwala, nakikinig din sa iyo ang langit. At pang-4, pakawalan ang kuting kapag ito'y handa na. Sa ilang paniniwala, hindi raw dapat itago ang kuting habang buhay. Kapag sila'y malusog at sapat na ang lakas, hayaan silang pumili ng kanilang landas. At sa ganitong paraan, pinapalaya mo rin ang mga biyayang may hangganan. Ang pagdating ng kuting sa iyong tahanan ay hindi lamang kabitbit ng munting yapak at tahimik na huni. Ito'y nagsisilbing paalala na ang mundo ay mas malalim kaysa sa ating nakikita. Minsan, ang swerte ay hindi dumarating sa anyong inaasahan. Maaring ito'y nasa anyo ng isang kuting na tahimik na sumusubaybay sa iyo, nagdadala ng liwanag sa gitna ng iyong karaniwang araw. Alagaan mo sila, sapagkat sa likod ng kanilang katahimikan ay nakaipit ang isang paalala. Sa mundong puno ng kaguluhan, may mga munting nilalang na maaaring magdala ng gabay, ginhawa, at ginto sa iyong landas. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay meron tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.